Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat mga kapatid. It's a brand new day. It's a brand new week mga kapatid. At maraming salamat sa inyong paghihintay po na ang programang ito ay umere. Live na live po tayo mga kapatid mula po rito sa Truth and Faith Media House. Dito po sa Bugo, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kasama ko po ngayong gabi mga kapatid, Pastor Michelle Gutierrez. Hello, good evening, Pastor RB, Pastor Joe, and to all our televiewers, good evening sa lahat na nanonood. Hallelujah! And welcome back, Pastor Mitch. Hallelujah. Kasi Amen. last week hindi natin siya nakasama. Yes, But amen. ngayon, kasama natin siya mga kapatid. But Pastor Mitch was saved by our viewers last week. Ang dami nating mga questions last week. And si Pastor parang ayaw na niyang tumigil. Ang tagal, di ba? Like 2 hours, more than 2 hours tayo last week mga kapatid. And salamat sa Diyos sa kanyang buhay. Salamat at nagpapagamit ang ating kasama ngayon for the glory of God. Kasama po Amen. natin Pastor Jovinil Giambang. Pastor Jo. Magandang gabi sa lahat, both inside and outside. God bless everyone. Hallelujah. Amen. Ayan po mga kapatid. So, tulad pong ng ating nakasanayan mga kapatid, kung wala po rito si Pastor David, ay hindi po muna natin i-entertain ang inyong questions. But you can still send your comments, your suggestions, your reactions, o kahit na ano po na gusto niyo po na i-share or i-comment sa ating pong programa, ay malaya po kayo na makakapag-share sa ating Facebook Live at ganoon po sa numero na makikita niyo po sa screen. And welcome po mga kapatid sa ating programa tuwing Lunes. Programa ng Diyos para sa ating lahat. Ang programang The Miracle Hour. Bago po tayo dumako sa unahan, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. And si Pastor Mitch po, Pastor Mitch, ang manguna sa ating panalangin ngayong gabi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us pray. Father God, Lord, we bless your mighty name, Lord God, and we exalt your holy name in this place, Lord God. In this moment, Lord, we glorify your holy names. Father God, Lord, thank you so much, Father, for your faithfulness, for your mercy, and for your grace, Lord. Thank you for this day, Lord God, that the program is live. Thank you, Lord Jesus, for the mighty works of your hand, that you will move mightily, manifest mightily, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for the wisdom, divine wisdom, Lord God. And thank you, Lord Jesus, for the enlightenment of your word today. Father, we glorify your holy name. And we cover, Lord, this place, the whole multimedia area, Lord God, even the whole DPC ministry, the whole building, Lord God, even all of us, Lord God, who is right now in this program, the instruments, Lord God, and even the viewers outside and here in Philippines, Lord God, that who is watching right now, we cover them, Lord God, with your precious blood. And Lord, let your purpose, let your will, Lord God, towards your people be done, Lord God, through this program, the Miracle Hour. And Lord God, we ask your grace, we ask your help, Lord God, to guide us, to lead us, Lord God, to the word that you want us, Lord God, to speak through our mouth. Lord God, let your divine light, let your presence, Lord God, be upon in this area, Lord God, the whole building, Ginoo. Father God, Lord, we commit unto you, Lord Jesus, because without you, Lord God, we can't do nothing. Holy Spirit, we commit unto you this program. Take fully control and in charge in this program, Holy Spirit. And we ask you, Holy Spirit, that you will guide us, that you will teach us and instruct us, direct us, Holy Spirit. Lead us to the perfect divine word that you want us to share to your people for more enlightenment, Lord God. And Lord, without you, Lord God, we are nothing. We ask your presence, Lord God, right now to move mightily, Lord God, even to our viewers. And we give you back all the glory, the praises, and the adoration, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan po mga kapatid sa ating mga viewers na kakabukas lamang po ng kanila pong mga Facebook, kakanood lang po ng ating Facebook Live. Mga kapatid, maaari po ninyong i-share ang atin pong pag-stream ng live ngayon sa inyo pong mga kakilala at sa inyo pong mga kapamilya, kaibigan
upang sama-sama po tayong mabless through this program. Because itong programa pong ito mga kapatid, hindi po natin ito, wala pong ibang purpose ang programang ito, kundi magbigay po ng enlightenment sa bawat isa po sa atin, including us po na Amen. kabahagi ng programa. And also, para po tayo mablessed, no? Dahil ang salita po ng Diyos mga kapatid, nagbibigay po sa atin ito ng puspos na biyaya. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sorry po kung hindi po muna natin entertain ang inyong mga questions, pero hayaan niyo po mga kapatid tonight, we will share to yung mga kapatid through the grace of God, yung words po mga kapatid, wala po tayong ibang itataas dito kundi ang salita ng Diyos lamang. Amen? Amen. Pastor Joe, batiin mo muna ang ating mga viewers at kung ano ang yung gustong sabihin sa kanila for tonight. Magandang gabi sa lahat. So, gusto ko i-encourage kayong lahat na subaybayan ninyo from the beginning until the end of this program. Amen. Then prepare your heart because we believe that tonight God will do something sa buhay ng bawat isa na makikinig at mag-receive at lalo at higit sa lahat naniniwala sa word ni God. So encourage ko kayong lahat na kahit saan man kayo, inside or outside the country, God can touch you because God is more powerful lalo na pag distance. So stay tuned mga kapatid, share the live, invite your friends, tag your family. So join with us tonight. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, salamat po again sa atin pong mga viewers dito man po sa Pilipinas and abroad kasi meron po tayong na-receive ng mga comments po ng ating mga viewers or mga messages po ng ating mga viewers na nasa ibang bansa na patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Again, wala po tayong itinataas na kahit ano pong relihiyon, denominasyon, kahit ano pong relihiyon meron kayo, ano pong denominasyon meron kayo, libre po kayong manood at makibahagi po sa ating programa. And also, kahit wala po si Pastor David na mag-i-entertain ng inyong questions, yung mga comments niyo po mga kapatid, yun pong mga reactions niyo po na sinisend niyo sa amin, it really mean something to us po para po ma-improve namin kung meron po kailangan i-improve para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. At sana po mga kapatid ay hayaan nyo kami na i-invite po kayo sa atin pong mga core services dito po sa DPC Ministries. Ang ibig po sabihin ng DPC mga kapatid, Deliverance Power Center Ministries Incorporated. Ito pong Deliverance Power Center Ministries po mga kapatid na mas kilala pong Shiloh House. Meron po tayong iba't ibang mga core services na maaari nyo pong puntahan. Maaari po kayo maging kabahagi at welcome na welcome po kayo mga kapatid. Kahit pa kayo kabilang sa ibang relihiyon, kahit kabilang po kayo sa ibang denominasyon, welcome na welcome po kayo maging kabahagi ng atin pong mga services. Pastor Mitch, invite po natin sila. Yes po mga kapatid, we are inviting all of you right there to join with us, fellowship here in DPC Ministry or Shiloh House. We have our core services. We have Sunday service. It will start 8:30 in the morning. And then we also have here our midweek service. That is our communion service. And it will start 6:30 p.m. That is every week. Yes Hallelujah. po mga kapatid. And Pastor Joe, invite din natin sila sa iba nating mga core services. So meron din kaming this is every first First Sunday of Sunday. the month, which is the anointing healing service. So kung gusto niyo na may pag-pray kayo personal, so you can join, you can come that every first Sunday of the month. Then every second Sunday of the month is our Mantle Miracle service. So yan yung Sunday na dadala kami ng mga white handkerchief or anything basta white. So to be blessed by God, magamit din siya as point of contact na maging extension sa power ni God to heal you. Kahit saan ka man, magagamit mo siya. Then, so this is just an invitation like birthday. So, hindi ka always ini-invite. Just try. Try by and yourself. Tignan mo. Then you will see. Yes. And during po sa ating anointing and healing service mga kapatid, meron din po tayong celebration. Yan po yung time mga kapatid. First Sunday of the month na
sumasayaw po tayo para sa ating Panginoon. Wala po tayong ibang ginagawa kundi papurihan siya sa pamamagitan po ng mga awitin at mga tugtugin, which is my personal favorite. Hallelujah. Also, walang hinihingi. Yeah. Wala tayong hinihingi. Yes. Sayaw lang. Yes po. And also, meron din po tayo mga kapatid na breakthrough service kung saan ginaganap po natin ito tuwing first Friday of the month. So, tuwing unang biyernes po ng buwan, meron po tayong breakthrough service. Ito po nagsisimula mga kapatid ng alas 6:30 ng gabi. And dito po mga kapatid, ito pong service na ito pong pagsambang ito is very, maganda ito mga kapatid sa bawat isa sa atin na meron po tayong mga request, meron po tayong mga desire sa Panginoon na matagal na pong hindi nasasagot. Kasi maaari po tayong magsulat sa ating mga breakthrough prayer request at sulat po natin doon. May envelope po mga kapatid to write your request. And that envelope, alam niyo po ba mga kapatid, yung envelope na sinulatan natin ng ating mga prayer requests, yun po yung pinagpipray ni Pastor David every day. No? Every day po yan mga kapatid. Every night. Tuwing pumupunta si Pastor David sa church, every night, dinadala niya po yung mga envelopes na yan, kung saan naroon yung mga request natin, no? Mga prayer request Amen. natin, no? And, pinagpipray po yan ng ating pastor every night, no? Yes. Para matanggap po natin ang kasagutan ng atin pong mga prayer request, no? So, kung meron po kayong mga gustong, at saka hindi lang lamang po yan mga kapatid, and I would also like to encourage everyone to join this kasi many times na po, many testimonies na po ang napakinggan natin na every breakthrough service po nagdadala po kasi tayo ng point of contact. Yes. Sa kahit na ano pong, for example, you have a parcel of land, meron po kayong isang lupa, then pilit na inaagaw sa inyo, ganun po. So magdala po kayo ng portion ng lupang yun at ipagpe-pray po yun ni Pastor as point of contact. Kung nagtitinda po kayo ng kahit anong tinda, magdala po kayo ng just a piece of that product at ipagpe-pray po yan ni Pastor David. At ilang beses na po mga kapatid, no, as ako, naka-experience po nito mga kapatid, no, na tuwing meron po mga nagtitake ng board exam or mga exams po na gusto For nyo the pumasa. students. Yes, students. Sa akin personally, board exam. Na-attend ko. So, yung lapis na ginamit ko at saka yung ballpen na ginamit ko po during the board exam, no, is pinag-pray as point of contact na yung pencil, yung lapis na yun, no, hindi magic po ang Diyos mga kapatid. Because of that pencil, but through that mga kapatid, as point of contact para yung mga desires natin ay matanggap. And marami na po mga kapatid nag-testify that they pass certain exams, Amen, yes. sa kanilang mga schools during that service mga kapatid, hallelujah, sa pag-join po nila ng service. At marami din po na gusto makapag-abroad, dinala nila yung mga papeles nila, yung mga documents nila. Pinagpe-pray po natin ito mga kapatid, and by that po mga kapatid na nakukuha, Nasasagot. sinasagot ng Diyos yung kanila pong mga request. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos mga kapatid for the testimonies. And also mga kapatid, since napakaganda po na simulan natin mga kapatid ang ating umaga, ang ating araw sa mga pasasalamat. So, why not let us start this program tonight mga kapatid ng atin pong mga personal na mga testimonies. Pastor Mitch, yung testimony, recent testimony, to God be the glory mga kapatid. Hallelujah. So, atin po mga kapatid na, kasi sa pamamagitan po ng ating testimonies po, maraming mga viewers, or ito po, maaring gamitin ng Diyos to boost the faith po ng ating pong mga viewers. Pastor Mitch, i-share natin ang ating pong mga testimonies. Hallelujah. Hallelujah. I would like to share my testimony. This is not my testimony, but this is the testimony of si Raquiles, anong tawag, my niece. My nephew. My nephew, using the anointing oil and the miracle mantle, because Raquiles went to our house and to sleep there because that time we joined the reunion of my
father side's relatives. So doon, natapilok siya. And then, since umuwi siya doon sa bahay namin, nagstay siya doon sa bahay namin, at gusto niya na ipahilot yung, i-massage yung natapilok niyang paa. Pero since he was under my roof that time, hindi siya umuwi doon sa bahay sa Kugman, yung inoffer ko, kasi alam ko na it is already been tested. It has many testimony, even to myself, even to my family. So, yun yung sabi ko, wag ka nang pumunta sa manghihilot kasi gusto niya ipahilot yun kasi masakit. Yung parang bumukol na. Sabi ko, ito, ipahiran mo ng anointing oil at maniwala ka, believe in Jesus Christ na siya, yung kamay niya, siya yung hihipod dyan. And then, pagkatapos, may miracle mantle kami, binalot ko yung portion ng paa niya na natapilok. And then, pagka kinabukasan, tiningnan niya, sabi niya, andito pa, pahilot daw niya. Sabi ko, hindi. Continue to put the spread, i-anoint yung paa niya sa anointing oil, and then, again, i-wrap yung paa niya sa miracle mantle. Hindi niya hininto until such time na umuwi na siya yung sakit, kirot, dahil sa pagkatapilok niya during our reunion in Upol. Umuwi siya na he was healed by God kasi walang ginamit. Only the anointing oil and the miracle mantle and my faith and his faith, God gave him the healing that he desired in his heart. And I thank God I thank God so much that even to my niece, his grace is yung natanggap, yung kagalingan. So, yun yung testimony Yes, ko. extension, para nag-extend ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala Amen. ng Diyos, kahit po sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Bago muna si Pastor Joe, ako muna mag-share ng aking testimony, mga kapatid. And I am very, very thankful po sa Diyos, no? Sa lahat po ng pagpapala at biyaya niya pong ibinibigay sa atin, kahit hindi po tayo worthy. Minsan po, mga kapatid, hindi tayo worthy, pero ang Diyos, alam niya na kailangan mo yan, mga kapatid. So, Amen. bibigay ko sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. At ang kaaway, mga kapatid, shall be embarrassed dahil sa ating mga testimonies, no? The devil shall be put to shame. Amen. And our God, our Almighty God, be glorified. Amen. Amen. So, magpapasalamat ko po talaga, mga kapatid, ang nangyari, no, recently, because ang nangyari po kasi, because last time, Pastor John, naalala mo, yung topic natin is about provision ng Diyos. So that time also, mga kapatid, natapos yung contract ng husband ko, that was, umuwi siya nung June 26, 27 ata yon. So, by that time, until now, ay hindi pa po natatawagan ng husband ko for another contract sa kanilang kumpanya. And for a mother, no, for a family of 4, kasi 4 kami, no, talagang mahirap because me personally wala po akong trabaho. So I'm a plain housewife at nag-aaral po yung panganay ko. So talagang blessed na blessed ako po sa provision ng Diyos. Lagi ko po itong sinasabi, ang pinaka-greatest investment po, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God. If you Amen. want to invest, mga kapatid, the greatest investment po na pwede po natin gawin ay sa kingdom of God. Because every time we invest in the kingdom of God, mind you, mga kapatid, kapag kailangan mo ng mga ganitong bagay, maaari kang mag-withdraw, no, Amen. anytime sa Panginoon. No, Amen. anytime you can just ask, can just knock. At saka, kasi may na-invest ka na, no? May naipon. May naipon ka na. Doon. Sabi ng Bible, di ba, Pastor Joe, that we should, no? Kailangan po natin mag-ipon ng kayamanang makalangit. And yun po talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos, mga kapatid. During this time, God is taking care of us. And Amen. last week, nakatanggap kami ng tawag, no, from the company of my husband. Hindi dahil meron na silang contract, but nagbibigay po sila ng incentive para sa husband ko, which is yung incentive na iyon
is just the exact amount na natatanggap po namin kapag may trabaho ang husband ko. So parang Amen. sabi ko, Lord, you're so great. Amen. You're so amazing. No? Napakabait ng Diyos, mga Amen. kapatid. Imagine, hindi namin in-expect yung tawag na yun. God has surprised you. Oo. The At whole tapos family. nag-message lang sa amin na, ito, kukunin na. Hallelujah. Glory to God po, Amen. mga kapatid. And talaga, ang Diyos po, mga kapatid, hindi niya po tayo pababayaan. Yes. Hallelujah. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa Diyos. To God be the glory for that, Amen. mga kapatid. At pinapupurihan ko ang Diyos, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay ko at sa mga biyaya na natanggap ko at sa mga biyayang tatanggapin ko pa. Amen. Hallelujah. Si Pastor Joe naman mag-share ng kanyang testimony, mga kapatid. Pastor Joe. So magandang gabi sa lahat. So ako may gusto din ako i-share na testimony. So dito actually para sa kaalaman ng lahat, dito sa church is hindi ka mawala ng testimony. Yes. Because- Amen. because- Amen. Truly. Yes. Hindi talaga kami nauubusan ng testimony. Amen. Kahit matapos tong program puro testimony yung sasabihin namin, may testimony pa din kaming hindi namin maisabi. Yes. Amen. Dahil sa sobrang dami. Oh, So yung expression na lang namin is to say thank you God, thank you Lord, Yes. we glorify God. So tatlong testimony talaga ito. It's about God's healing. So may isang kasamaan namin sa church na yung kapatid niya is nadinggi yung anak. Nadinggi yung anak niya. So after yun sa simba, so naalala niyo man Yeah. niyo yun. So pumunta kami sa hospital kasi malayo nasa bukid sila, malayo sila ba nasa libunan, nasa bukid nun. So di nila kasi hindi sila gi-receive doon kasi need na ng madalian kasi namaga na yung lips. Nag-violet na, so doon nila dinala. So tapos after service gitawag ako ng kasama namin na dalhin daw niya ako doon sa hospital. So the moment na rinig ko na dengue, so natatawa ako kasi how many times na ilang taon na yung pinag-pray ko by God's grace na God himself pinagaling talaga niya kahit yung mga may tubo na. So sinabihan ko na sige puntahan natin kahit ulan yun, pinuntahan ko talaga kasi hindi ko alam ano yung mangyayari sa kanila bukas. So pinuntahan ko. So I believe na God is powerful talaga. Yes. Can heal any kinds of sickness. So, Amen. Yes. nung Hallelujah. nung nag-usap kami, then gibuild ko yung faith nila na ganito kasi kahit ngayon lang maniwala ka sa Diyos na kaya kang pagalingin. So using that anointing oil, gipahid ko sa katawan ng bata. So sabi ko sa parents na after this prayer, yung platelet niya, sabi na kasi sobrang baba daw talaga. Ang platelet. Huwag ka mag-alala, itong platelet will back to normal. So, kasi ulan noon, hindi sila pwede makauwi kasi ulan, sobrang baha. So, nung pagka-Monday, kasi actually that night pwede na sila makauwi, kaso yung papers need siya asikasuhin. Yes, need siya i-process. Tapos, hindi man pwede makauwi kasi sobrang ulan talaga, baha. But, that night, God healed that person instantly. Imagine, Glory to God. Amen. imagine namaga na yung labi, na kulay violet na. But, alam mo, kay God, kahit yung kasalanan na kulay pula, kaya gawin kulay snow. So, God healed that person. Then, another time, yung mama naman niya yung pinapapray sa akin. So, pinuntahan, kasi galing din ako sa church nung time na yun, pagka Saturday yun, pumunta ako doon. Kasi, 2 months na daw. 2 months na yung pangangati ng katawan niya at yes, puro na lang sugat yung balat niya dahil sa Pangangati. yes, pangangati. Buong katawan. So nung pumunta ako sa bahay nila, hindi talaga siya mapakali, pati yung mukha, kamot ng kamot, likuran niya. So sabi ko, sige, hayaan mo na lumabas yan lahat dahil papagalingin ka ni God ngayon after that. Amen. So the same, anointing oil ginamit ko. Hindi talaga siya mapakali. After that prayer, God heal her mother. Amen. Instead na yung kamay niya gamit niya sa kamot ng kamot, bigla na lang siyang humiga, nag-cellphone, nag-relax. Imagine, Amen. tapos Hallelujah. sabi ko, kasi gusto siya magsimba Sunday, sinabihan ko na, pagalingin ka ni God ngayon para makapagsimba ka Sunday din, nakasimba talaga sa Sunday. Amen. Imagine, Amen.
Then, yung Yes. pangatlo, nung Thursday nag-Bible study kami, yung isa din namin kasamaan is luha yung mata niya dahil tapos sabay sakit yung ulo niya. So after that Bible study, God healed that person instantly. So Amen. dito our God is healing God. Amen. He is the healing Yes, God yesterday, yes. Amen. today, tomorrow, forevermore. Amen. And kahit ngayon, kung ano yung karamdaman mo, kaya ka din pagalingin ni God. So Yes. again, uulitin ko, dito is libre, tapos sure yung testimony mo Amen. pag may Amen. faith ka lang talaga. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are blessed. No, we're very thankful to God, especially that all the people who is kanang nagfe-fellowship dito, na-experience nila na Yes. buhay ang Diyos. Opo, mga kapatid. Amen. No? Yes, Pastor We are Mitch. so very blessed. That's why we are inviting them to come and visit and see. Try lang, try. Try, just one. Just Diba? try. Just Well, in the try. news ngayon po mga kapatid is, alam niyo po ba minsan sa ating palaging panonood ng balita, ang mainstream media or yung media po nagdadala lamang po siya ng fear and Yes. chaos po sa mga tao na syempre minsan natatakot yung mga tao pag nakakarinig ng ganito, ganyan. Kasi nga dinideclare ng media that there was an increasing number of or patients or cases of dengue no sa nation. But alam niyo po, that is not our portion, no? Yeah. Hindi po Amen. natin yan Yes. portion. Yung sinabi ni Pastor John na nag-dengue na, so hindi na siya tinanggap doon sa parang sa isang hospital doon sa Bukidnon. So ni-refer sila, Pastor John, tama ba? Yes, Sa kasi provincial hospital. need na daw asikasuhin. You remember the son of Sister Chris, no? Sister Chris Sarah. Yes. Kasi From- nasa ICU na yung Nasa bata. ICU. 1 month and a half na po yung bata nasa ICU kasi nga nagka-complication because of dengue. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang bata ngayon, to glory to God, no, Yes. was very well, no, alive Amen. and kicking. Amen. Yes. Sinasama Din ng po nanay nga Diyos. sa kasama na natin, fellowship. no, Amen. sa gawain. At Hallelujah. malaki na. Pinagaling ng Diyos mga kapatid. Don't be scared with the news. Huwag po tayong matakot sa balita. Dahil kung meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran, hindi po hayaan ng Diyos na mangyari or matanggap or maging biktima po ang kanyang mga kaanakan sa ganitong mga pangyayari. No, hallelujah. Amen. No. And that is one of the benefit po of serving the Lord, Yes. no? Alam niyo po ba, napaka-beneficial sa atin kapag tayo po ay nagsiserve kay Lord. I remember, no, Pastor Joe and Pastor Mito, because this is a discussion po mga kapatid, no? Gusto po namin na maging kabahagi kayo and we were sharing to you what we learned and kung ano po yung mga bagay na natutunan natin, no? At naririnig natin, lalong-lalo na sa ating pastor na nagtuturo po sa atin dito. Last time po mga kapatid is meron pong shinare si Pastor David na sa ating message is faith that works through love, 'di ba? Ang hindi natin malimutan or lagi nating napapakinggan, 'di ba, Pastor Mitch at Pastor Joe, if you agree with me, is that lagi natin napapakinggan is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. At marami po mga kapatid tayong definition of that kind of love mga kapatid. Pero biblically po mga kapatid, meron po lang tama, no? Meron po lang tamang pamamaraan. Yung sinabi ni Yes. Pastor David, if you have these 4 things in you, that shows that you really love God, mga kapatid. At yung 4 na yon, kung hindi ko kung ma-recall ko mga remember. kapatid, may 4 na bagay na siyang normal na mangyayari sa atin kapag sinasabi natin or magpo-prove na tunay tayong umiibig sa Diyos. Because alam niyo po ba, ang problema natin ngayon mga kapatid, we have so many religions. Sabi nga ni Pastor David, napakaraming mga Christians, no? Napakaraming sons of God, napakaraming mga Christians that bring the name of God, pero iilan lang ang lovers of God. Yes. No, iilan lang yung may puso, may pagmamahal. At isa sa sinabi ni Pastor David, no, that healing works through faith, but that faith should always be founded in love. No? Amen. Walang healing na mangyayari una sa lahat kung walang faith. Pero yung faith na yan, hindi po iyan mag-work kung wala po yung foundation, which is love. Love. Because The that love is of the God. first and greatest commandment.
Love the Lord with all your heart. Yun po yung first and greatest. So yung yung healing na shinare ni Pastor Joe kanina about a dengue patient, about yung patient na meron siyang skin allergies, at yung isa, yung siguro mata. yung nagmaluha yung Nagluluha kanyang ang mata. mata. Those healing po mga kapatid, no, na natanggap po ng ating mga kapatid will not work po mga kapatid without faith and without the foundation, yung pinaka-foundation, which is love, no? Talagang ang Diyos na ang dami-daming benefit na ibinibigay niya sa atin mga kapatid, kasama na po yung healing. Ano lang po yan mga kapatid para sa Diyos. Yung sinasabi lagi ni Pastor Dave, that is our birthright. Minsan, Inheritance, yeah. Talagang ating right yan. Karapatan natin yan. Yes. Karapatan ng isang anak ng Diyos na pagalingin na ang Diyos. For example, if your father is a baker, no, talagang abundant yung tinapay sa bahay Yes. nyo, di ba? If your God is a healing God, so abundant Abundant din yung dapat healing. yung healing Amen. natin. Yes. Kasi anak Yes. tayo ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Yes. Ganun po mga kapatid. Yes, Pastor Joe. So, ano lang talaga, so, kasi faith works through love. So, ano lang, hindi pwede na yung faith kasi is hindi lang siya about siya sa confession. Kasi yung faith at love is action word kasi yan. May proof talaga yan. May evidence. Tapos, isa sa evidence na love mo si God is yung pag-serve mo sa Kanya wholeheartedly. Amen. So, grabe yung, actually, kung yung tao lang talaga is, alam lang nila paano ang tamang pag-serve kay God. Yung pag-serve na naka-align talaga sa will ni God. So, yung mga bagay na pinag-pray natin, yung healing, yung yung pangailangan natin, kusa na lang yung susunod talaga. Yes. Susunod talaga din. Si God is hindi siya magician. Hindi talaga si God magician. So, yung sabi ng Bible na seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Added. So, susunod sa'yo. Additional. Hindi pwede na, Lord, i-bless mo muna ako. Pagalingin mo muna ako. Saka ako mag-serve sa'yo. Hindi. So, gusto ni God na show me the proof, the evidence na love mo ako. Dahil pag ipinakita mo, alam ko kung totoo yan or hindi. Pag totoo, kaya yung blessings, yung healing, kusa na lang yung mag-activate, susunod sa'yo. So, Automatic Yung naman. Yes. healing, yung blessings. Let us share po mga kapatid yung Bible verse about that. Yung shinare ni Pastor David. That is in Mark chapter 12 verse 30 to 31. Ang sabi po sa salita ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Mark chapter 12 verse 30 to 31. Lagi po natin itong napapakinggan. Lagi po natin itong nababasa. Minsan na-memorize po natin yan mga kapatid. But yung sabi nga ni Pastor David, yung pag-ibig ba na iyan, hanggang bibig lang ba? Hanggang dila lang ba? Or that love is in truth and it is indeed, no? Tunay, may gawa. Ang sabi po sa salita ng Diyos in Mark chapter 12 verse 30 to 31, in English po sa King James Version, sabi dyan, "And thou shall love the Lord thy God with all your heart and with all your soul and with all thy mind and with all thy strength." Meaning, in all our being, no? Yes. This is the first commandment. So, yun yung first. Pag sinabing first, talagang una po ito mga kapatid na batas, na command. And the second, so pangalawa lang. And the second is like, namely, is like this. Thou shall love thy neighbor as thyself. So there is Yes. none other commandment greater than this. And sa iba pong verse dyan po mga kapatid, sinabi po dyan, and this hangs all the law of the prophets, no? Lahat ng law ng command nakapaloob dito sa commandment na ito, which is love the Lord your God with all your heart po mga kapatid. Yung sinabi ni Pastor Joe, Pastor Mitch, that love is an action word. Talagang Kailangan may may proof. talagang may kilos. We cannot just say, I love you, and then walang proof po It's mga like kapatid. Yes. action Yes. speaks louder than, Than words. words. Kung
lagi sinasabi, quote. action speaks louder than words. So, if you love the Lord, then there should always be an action. May 4 yun eh. Number 1, yung sinabi ni Pastor David. Number 1, that proof that you love the Lord is, number 1, you love His Word. Very impossible for a Christian, no, to love the Lord without loving His Word. No? Imposible na iniibig natin ang Diyos, pero hindi natin iniibig ang Kanyang salita. Sinabi nga sa Bible, mga kapatid, that God magnified His Word, than His name. Mas no? pinapahalaga. Mas itinataas ng Diyos ang Kanyang salita kesa sa Kanyang pangalan. If you are not interested in the Word of God, then sabi ni Pastor David, your love is fake. Fake. Hindi totoo. If hindi natin iniibig ang Kanyang salita, then our love is fake. Yung pangalawa, no, gusto ko lang po i-share sa inyo itong mga kapatid. Yung pangalawa, sabi ni Pastor David po, if you truly love God, that love na sinasabi dyan, there is an evidence. Another evidence or proof that you love God, mga kapatid, is that you love His place, His tabernacle, no? And which is the church. So it's very impossible that a Christian, love the Lord with all his heart, pero hindi niya iniibig ang Yes. tahanan ng Diyos. So walang pake when there's church service, services, may no? mga activities, May mga program. activities, mga programs, wala. So it is impossible that you would say you love God, pero hindi mo naman Nakikita. wala namang mga activities. action or wala kahit Pastor Mitch, Pastor Joe, di ba meron namang tao nagpupunta ng church pero sabi nga ni Pastor David, their attitude inside the church and outside the church proves kung talagang iniibig nila ang Diyos. No, halimbawa, for example, nandun tayo sa church, tapos may mga basura tayo, 'di ba? May mga candy tayo, malimit, may mga candy sa church kapag inaantok, kumakain tayo ng candy. Pagkatapos natin kumain ng candy, tinatapon lang natin sa sahig yung wrapper ng wrapper. candy. Will that shows, mga kapatid, respect and reverence to the house of God? So, of course not. Hindi po ba? For example, kumakain tayo ng chewing gum tapos dinidikit natin sa anywhere in the church, sinisiran or yung wala tayong pakialam sa mga gamit inside that place, that also shows, mga kapatid, na that love you have for the Lord is fake. Wala kang, sa Bisaya, papagtagad, wala kang care sa mga gamit na ginagamit sa loob ng tahanan ng Diyos. Or kahit yung mga services, hindi ka interested sa pagpunta sa tahanan ng Diyos. Yun yung pangalawa. And yung pangatlo, nakalimutan ko yung pangatlo. Yung pang-apat lang ang naalala ko. Kasi sabi dun sa salita ng Diyos is, if you love the Lord, you should keep His commandments. No? Yung salita ng Diyos, kinikip natin siya, mga kapatid. So, yun yung mga bagay that proves that we love God. I shared this one, Pastor Joe, di ba? Si Jesus, when nabasa ko to, when si Jesus doon sa Last Supper, 'di ba? So, nandun yung mga disciples niya kompleto. What if yung mga disciples sinabi nila kay Jesus, Jesus, hindi mo na kami makakapunta sa hapag doon sa Last Supper kasi may kanya-kanya silang mga reasons. Each one of those disciples may mga kanya-kanyang silang reasons. So, magiging kulang yung table, which is that table was prepared for them. Si Jesus ang nag-prepare nun. Ganun din po, mga kapatid, ang Diyos. Every time we go to His house, He prepared something for you. Yes. At pag nag-i-expect talaga siya na pupunta ka, no? And then, pag, of course, hindi naman natin mapipilit ang tao na magpunta ng church, but you think of this, what would God feel if He could not see you physically when He invite you to come? No? Parang, nagbi-birthday ka, Pastor Joe, tapos Siyempre, ako yung madi-disappoint. VIP mo, tapos hindi pumunta. Ano mafe-feel? Nag-expect na darating. Madismaya talaga kung sa tao lang madismaya. So kay God din parang ganun din na parang manghinayang, parang it's painful talaga. Manghinayang kasi si God pag mag-prepare is preparation na to the fullness talaga. Tapos yung preparation niya is
with love, tapos nag-expect siya na darating ka, di ba? And it is for everyone, no? Yes. Yung preparation ng Lord, mga kapatid, sa hapag is for everyone. Para sa lahat yon, mga kapatid. Again, it takes action for us to get and yung kunin natin yung mga portions na nilaan ng Diyos para sa ating lahat, because each one of us has portions, has a place on His table. Lahat po tayo, mga kapatid, meron po tayong place sa kanyang hapagkainan. And it is our job to come po, mga kapatid, para kunin po yung ating mga portion. If your portion is healing, makukuha mo yon. If your portion is blessing, or both, pwede ding both, mga kapatid. Yes, Pastor And Mitch. also, ang kagandahan dyan, if God prepares something for His people na be blessed, and then that blessing is parang yung sa Bisaya pahimpit. It will last. Fullness. Fullness. No? In full, no? Buong buo yung pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Kaya pala, isa sa mga 10 commandments. Kaya nanghihinayang yung Panginoon. Nag-expect siya na darating yung mga tao, pero hindi dumating. Kasi gusto niya, pag nabibless yung mga tao, in fullness. Yung example, healing. Pag na-heal yung tao, hindi na babalik yung karamdaman. Yun. So, Yung share mo nanghihinayang. last Wednesday last Wednesday ata yun Pastor Joe, yung sinabi mo, God heals you for a purpose. Yes. Lahat ng Yes. gagawin ng Diyos for a purpose. Yes. Bakit ka pinagaling ng Diyos? Kasi may purpose ang Diyos kung bakit kanya pinagaling, kung bakit kanya binless. Huwag mong gawin, sabi ni Pastor Joe, huwag mong gawin na yung blessings ang dahilan kung bakit hindi na magpupunta ng church. Or pagkatapos ng healing, wala na. Wala, hindi na nakita. Malilimutan na. O, malilimutan na. Hindi na magiging grateful, no, sa Panginoon, sa kagalingang iyon. So, the purpose why God healed you is for you to serve Him, no? Mga kapatid, sabi nga sa Bible, serve the Lord, or love the Lord with all your heart. Yung love na yan, mga kapatid, kung itatranslate natin into action, is yung service natin sa Kanya. Yes. No? Yung paglilingkod natin sa Kanya. Hallelujah. At ang Diyos, mga kapatid, kapag naglilingkod tayo sa Kanya, yung pagpapala o yung reward niya, lubos-lubos. Lubos-lubos na pagpapala, mga kapatid, ang Kanyang ibinibigay sa atin. Yung benefit ng Lord, napakarami po, mga kapatid. That's why we should, no? We are encouraging, mga kapatid, o bawat isa po sa atin, mga kapatid, na wag po nating kalimutan at wag po natin kaliligtaan na ibigin ang Diyos higit sa lahat ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buo nating pag-iisip at ang buo nating lakas with all our being. Hallelujah. Because sabi nga, no, ni Pastor David, yung switch ng buhay ng tao is nasa kamay ng Diyos. And nothing knows, wala pong nakakaalam po ano po yung nakalaan bukas. Kaya mas maigi ngayon, this very moment, mga kapatid, ay paglingkuran natin ng Diyos, ibigin natin ang Diyos pamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Glory to Yes. God. Amen. Hallelujah. Tapos- At saka, Tapos, yung kasi yung iba is ma-misinterpret kasi nila ano yung ibig sabihin ng pag-serve kay God. So, yung pag-serve kay God is pag-serve sa mga kaanak-an niya. Kasi, si God is more than able. Si God is hindi siya disabled. Amen. Si God is hindi siya naka-wheelchair. Amen. But bakit ano yung pag-serve natin sa Kanya? Yung pag-serve natin sa Kanya is yung pag-serve sa mga kaanakan niya. So sabi nga dito sa Mark 12 verse 30, sabi dito na you shall love your neighbor as yourself. So hindi man pwede na, kasi yung tao, yung kapitbahay mo or yung kaaway mo, neighbor mo yan. So yung neighbor is hindi lang siya nag-refer, hindi lang niya tinutukoy na yung kalapit mo na bahay, yung kabilang bahay. Yung neighbor dito is yung hindi kayo the same ng belief. Neighbor mo din yan. Yung kaaway mo, neighbor mo din yan. Yung kaklase mo, neighbor mo din yan. So lahat. Kaya sabi dito, you shall love your neighbor as yourself. So kung mahal mo yung sarili mo, dapat the way mo i-treat yung tao is ganun din dapat. Kasi yung tao na yan is creation ni God. The same tayo. Yung tao na yan is minahal ni God, niligtas ni God, tapos naka-experience din siya ng mercy ni God. So gusto ni God na makita,
the way kasi tayo mag-serve kay God is hindi pwede na pipiliin natin yung tao. Hindi pwede na pipiliin natin yung tao. Kung yung kaaway mo, serve mo. Kaya sabi ng Bible na pray for your enemy. Di ba? So, part din yan ng pag-serve. So, gusto kasi ni God na makita yung proof talaga, yung evidence. So, hindi pwede na, kasi yung sinabi ni Pastor na faith works through love. Kahit mag-pray ka sa tao, kung hindi mo mahal, kasi ganito, yan o, alam ni God yung pain, yung kung alam ni God yung pakiramdam pag yung tao may sakit. Kaya Nafe-feel niya din. yes, na-feel. So ganyan din tayo, kung hindi mo ma-feel yung pain ng kapwa-tao mo, kahit may faith ka, hindi yan mag-work. Kasi dapat kasi hindi lang siya faith, dapat yung may compassion ka ba na itong tao na to. Hindi lang, may faith, i-demonstrate ko yung faith kay God. Mas i-demonstrate mo yung love mo. Kasi yung faith, mag-activate lang siya pag nandyan yung love. So, for example, yung nasa hospital na pinuntahan ko. So, kasi naranasan ko yung paluha-luha yung mata ko. So, kung hindi ko ma-feel yung pain sa mata, alam ko yung pakiramdam, kaya pinag-pray ko. Kung may faith ako, tapos hindi ko ma-feel gaano ka painful yung pakiramdam niya, kahit may faith pa ako. Hindi talaga yan gagaling. Walang Hindi talaga yan gagaling. Yes. Walang action na Yes. mangyayari. Kaya dapat kasi tulad ng tao na may burden, kung hindi mo ma-feel yung burden niya, hindi ka maka-encourage sa kanya na ma-lift up talaga siya. So para ka lang nagsalita ng word. So mga kapatid, dapat yung love natin is my evidence, hindi lang siya about sa confession. So let's try to go to John chapter 21 verse 15 up to 17, isa-isa lang din. Verse 15 muna, New King James. John. Sabi dito, sa New King James din. Sabi dito, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Next verse. Verse 16. Then Jesus said to him again, a second time, twice na, Simon, son of Jonah, do you love me? So Jesus nagtanong 2 times na. He said to him, yes, Lord. Nag-respond si Peter, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Next verse. So hindi sinabi ni Jesus na one time lang na tanong, okay, fights. Okay na yan. Hindi sinabi ni Jesus. Tinanong talaga. Alam nyo si God sometimes makulit. Makulit siya sa paraan na gusto ni God ng proof sa confession natin. Sabi dito, he said to him the third time, again and again and again, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved. para na, yung, na-open pa. Sabi, then Peter was grieved because he said to him the third time. So, kinulit talaga. Kasi hindi ito kinulit dahil hindi hindi dahil pinagtripan ni Jesus si Peter. So, gusto ni Jesus na ma-prove yung love talaga. So, sabi dito, do you love me? And he said to him, Lord, you know all these things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Take care of my sheep. So it means gusto ni God na action, proof. May gawin. Sabi dito, take care of my. Lahat ng bilong kay God. House niya, yung kaanakan niya, yung walang-wala, kapatid mo sa faith na walang-wala, take care that brother. Feed my sheep. So lahat ng mga kaanakan ni God need mo
Kaya hindi sinabi ni Jesus na feed me, Alagaan. feed me. So gusto ko ipaabot sa inyo, si God is hindi siya disabled, hindi siya naka-wheelchair. More than able siya, but gusto ni God. Kasi sabi ng Bible, pag siya'y nagugutom, hindi niya tayo, Hindi niya Sasabihin. sinasabi. hindi niya sasabihin sa atin. Hindi niya ipapaalam. So, sino yung i-feed? Di ba? Yung mga kapatid natin. Kapatid Yung natin sa kapwa faith, natin. yung kapwa natin, yung kasamahan natin sa church na ano, yung anong standard, yung mga less privileged. Yan. To take Kahit care of my sheep. Kahit yung kapitbahay natin, na kaaway natin, Yes. or hindi natin gusto, or yung kaaway natin na nililibak tayo, sinisiraan tayo, yes. that includes them, Pastor John. Yes. Amen. Yan yung sabi ng Bible na neighbor. That is our neighbor. Yes, yung You're hindi the referring same sa to atin ng faith, Bible. neighbor din natin yan. So, it's our job na to take care of them. So, hindi pwede na love ko si God, tapos Wala kang may kasamahan ginagawa. ka na, wala ka palang pamasay, dyan ka na lang muna. Tapos ikaw, puno yung kaliwa at kanan mong bulsa. Kasi gusto mo mag-shopping. So, ano yung mas mabigat sa'yo? Yung mag-shopping or yung kapatid mo sa faith? Na sinabi ni Jesus, feed my sheep. Hindi sinabi ni God na gutomol. Yes. Feed my sheep. So hindi na uso ngayon, or hindi talaga tama, no, Pastor Mitch and Pastor John, na love ko si God kasi nagsisimba ako every Sunday. It's more than just going to church. Love ko si God kasi music team ako. Kumakanta ako sa Yeah. church every Sunday. Nagigitar ako. Worship leader ako sa church. Ako ang pastor sa church, no? It doesn't, sabi nga ni Pastor David, it doesn't mean that you preach or that person preach the word of God, that person stands in the pulpit, or that person sings praises to the Lord saying, I love you, Lord. Love the Ito God. talagang tunay na umiibig sa Diyos. Yes. No, hindi. Kasi meron ngang action. Isa na po yun yung pag-aalaga natin sa mga bagay na mahalaga sa Diyos, no? Yung malapit sa kanyang puso, because faith works through love. Yeah. Yung pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid, meron talagang action. It's not just a Sunday love. It's not just going to church love. Hindi po enough yung pagpupunta lang po natin ng church. Though meron po talagang napakalaking bagay ang naibibigay ng ating pagpunta po sa tahanan ng Diyos, pero higit pa puroon ang gusto ng Diyos sa atin. Na kasi minsan, no, some Christians only interact with their fellow Christians because Yes. nalilimutan natin that the field is ripe. Napakahinog na po, mga kapatid, ng field at Marami kailangan na ng kailangan na ani. pong i-harvest. So, napakalawak ng aanihin, pero konti lang talaga yung harvesters. And maybe God is calling you, mga kapatid, to be, and not maybe, but surely, Surely, God is Yeah. calling tinatawag ka po ng everyone. Diyos, mga kapatid, to be part of His kingdom, mga kapatid, and to tend His sheep, and to tend, no, yung mga bagay, alagaan yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Hallelujah. Tapos, gusto ko siya i-expand ng konti about yung sa neighbor. May scripture sa Bible na sinabi na wala akong damit, hindi ninyo ako dinamitan. Nakulong ako, pero hindi ninyo ako binisita. Wala akong makain, hindi ninyo ako pinakain. Sabi, Lord, kailan ka ba walang damit? Kailan ka ba nagutom? Kailan ka ba nakulong? Sinabi ni God na, kung ginawa mo ito sa mga tao na nakulong, ginawa mo ito sa akin. Kung pinakain mo yung walang pagkain, ginawa mo ito sa akin. So, Yes. sa akin, yan yung neighbor. Yung And sinasabi also, din ni God. And also, Pastor John, I would like to add that love is the fulfilling of all the whole law. Kung yung tao, iniibig niya ang Panginoon, sabi dito sa Romans 13 verse 10, that love does no harm to a neighbor. Kahit na sa isip, sa gawa, hindi natin na-harm yung ating mga kapitbahay. Ibig sabihin, mga kapitbahay, yung mga tao sa paligid natin, yung mga our brethren sa loob ng simbahan, we will not do harm to them. Kaya yung iba is, yung gusto lang nila i-love is yung kalibil nila. Yung gusto, yung pleasing lang sa kanila. Yes. Pinipili nila, which is fake. Yes, yun yung sinabi dito, no, sa Romans chapter 13 verse 10. Love does no harm to a neighbor. Yes. Therefore, love is the fulfillment of the law. So kasi usong-uso na ngayon, sinisiraan natin ang ating kapwa. Social media, bullying,
bashing, negative comments, gossiping. So, usong-uso yan ngayon, mga kapatid. But the Word of God says, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Yes. Kaya pala dapat palawakin natin or let this love, yung pag-ibig Yung pala mag-root sa- dapat mag-grow. No? Mas kasi busy tayo, no? Kasi powerful ang love, nagagawa niya Yes. lahat. Yes. Kahit yung sa mga tao na hindi ka ibig-ibig, ka nais-nais, na Minahal ni God, no? parang it's a mysterious way na Yes. na we have the action to love them. Una sa lahat, 'di ba? Yun. Sabi po sa John chapter 3 verse 6, for God so loved the Yes. world. Una pong umibig ang Diyos sa atin. Amen. So, i-reciprocate natin po yung love na iyon, mga kapatid. Hallelujah. Imagine, by that love, because of that love, ano pong ginawa ng Diyos? God gave His only begotten Son. Yung proof po ng love is life ng kanyang begotten Yes. Son. Buhay po ni Jesus yung proof ng love ng Diyos sa atin. Imagine, meron po talagang proof yung love po natin, mga kapatid. Hindi natin pwede ito daanin sa pakanta-kanta lang. Hindi po natin pwedeng daanin sa pasimba-simba lang, paupo-upo lang po, mga kapatid. Hindi, may action po ito. Yung love po, mga kapatid, is yun yung ating ipag-grow. Yung ating love, mga kapatid, yun yung pinaka-foundation sa lahat ng mga batas sa kanyang salita, yung mga command ng Diyos, yan yung fulfillment ng batas ng Diyos kung meron po tayong love. At alam niyo po ba, mga kapatid, sabi po sa Bible, if we have that faith as small, as tiny as the mustard seed, makakasabi na tayo sa mga bundok na lumipat ka doon. Kung ganun lang ka tiny, yung faith na yon, mga kapatid, ganun lang kaliit yung faith na yon. Pero dahil yung faith na yun na maliit, it was founded in love. Yes. Kaya kahit gaano man kaliit yung faith na yun, mga kapatid, because it is founded in love, you can say to that mountain, be removed, mangyayari yun, mga kapatid. No? Sabi nga sa Bible, sa Corinthians, kahit pa ialay mo ang iyong buhay, Yes. kahit pa ibigay mo ang lahat ng meron sa iyo, without love, walang kabuluhan po It's ang in lahat. vain. Walang kabuluhan ang lahat. Walang patutunguhan. Yes. Walang kabuluhan. Ngayon, ang dami po nating pinapag-grow. Pinapag-grow po natin yung ating mga resources, pinapag-grow natin yung ating mga, ang ating pong mga achievements, yung ating, we are building so many things. And ang tanong po, mga kapatid, our love, yung gaano na po ba ka-deep, gaano na po ba, kumusta po yung kondisyon ng ating pong puso towards God, towards His Word, towards prayer, towards His house, and towards the people that He loves so much. Kumusta po, mga kapatid? And these things, ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, no, is hindi po ito pwede na sa isip lang. No? Kailangan po natin itong gawin. Like faith, works, no? Faith, kailangan may work. Yung love, meron din po siyang work na gagawin. At may proof talaga. May proof talaga yung, kung hindi po tayo iniibig ng Diyos, hindi niya ipapadala si Jesus dito sa mundo. Anong mangyayari sa mga tao? Then, all people shall be damned to hell. Pero salamat for the grace of God that He sent His only begotten Son for us to be saved, mga kapatid. That this is the proof of God's love Of towards His love us. to us. Ang Diyos po natin is a loving God. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya i-reciprocate po natin yung pag-ibig na iyon. At saka yung love na yun may pagbabago sa mga tao na naka-receive ng love ng Panginoon. Oh, kaya yung nga- kumbaga nabago yung buhay nila. Mm-mm. At yun yung pagbabago na yun yung isi-share natin sa mga tao. Yung ating kapwa, yung Kapwa, neighbor. tao. Yung Mm-mm. neighbor Yung natin, neighbor mga natin. kapatid. Hallelujah. Tapos, alam nyo, dito sabi dito, love does no harm to a neighbor. So, hindi ibig sabihin na may saksakin mo, may sinaksak ka, hindi. Yung harm dito, alam nyo, mga kapatid, if you don't forgive, harm yan. Kasi sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only His begotten only Son. begotten So alam Son. nyo, pinatawad tayo ni God. Hindi dahil ang dami natin kasalanan. Pinatawad tayo niya dahil mahal niya tayo. Amen.
So dahil hindi imagine lahat ng tao sa buong mundo pinatawad ni God. Amen. So wala siyang tinitingnan ikaw, sobrang bigat ng kasalanan mo. So dapat ganyan din tayo tumingin sa kapwa natin tao. So dapat true love, forgive and forget. Naalala ko noon nung bago pa lang ako yung always mo akong gibisita doon sa amin na dapat tignan mo yung tao na forgiven by God. And na-remember ko yun until I hold to it. Kaya yung tao is need ko talaga i-share yung gospel sa kanya kahit sa akin ayaw ko, pero dahil sabi ni dahil kasi love by God yung tao, Kung ikaw forgiven naman susunod mo, forgiven ayaw by mo. God. Yes. Forgiven by God, love by God. Kaya yung it's good to have na yung mga tao na mag-encourage sa iyo paano talaga yung totoong i-demonstrate yung totoong love. Kasi ako may kaaway talaga ako. May tao na hate ko talaga pero mas piliin ko na i-love sila. Kasi Let ako yung go of ako the yung hate. yes, ako yung kawawa. So fake yung love pag nag-forgive ka pero hindi mo nakalimutan. So dapat if you truly love that person, if truly you forgive that person, yung love mo is kaya i-erase yung kasalanan niya na ginawa sa iyo. So, hindi na kinakalkal Yes. yung Yung mga past. kasalanan, yung past. So, wala nang bahid na mga ganong, Yes. ganong sitwasyon. Yes po, mga. Kasi kalimutan na. So Yun please yung, forgive. I-let go po natin yung hate, yung bitterness, yung unforgiveness. I-let go po natin yung mga kapatid. So yan yung harm. That's the harm. Bitterness is harm. Hate is a Hate is harm. Unforgiveness. Yeah, lalo na yan. So, Jealousy, Yes. envy, yan po mga kapatid. I would like to share, itong verse na ito, mga kapatid. This is very common. Unahin po muna natin ang 1 Corinthians chapter 14, verse 1. In 1 Corinthians chapter 14, verse 1, ang sabi po sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Pursue love. No? Pursue. No? Pakamithiin ang pag-ibig and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Pero itong pinakagusto ko, itong pursue. I-pursue po natin yung love. So parang kung sasabihin natin pursue, 'di ba? May term ang sinabi po rito sa Bible ko, ang pag-ibig kung gayon ang inyong pinakamithiin. yes. Yung desire. Pinakamithiin natin. I-desire. I-desire natin, i-pursue natin, mga kapatid. Kasi pinupursue natin is we are pursuing careers. Yes, ang We daming are pinupursue. ang tanong, ano po ba yung pinupursue natin ngayon? Yes. Are we pursuing something greater than more than God? So kung pinupursue natin yung ating career more than God, then it will harm. Napakalaki po ng harm na nagagawa sa isang Christian. For example, if we pursue someone, no? Meron tao na pinupursue mo more than God. So it will harm that person. And if we are pursuing other things, then that love for God, mga kapatid, naku, parang hindi po maganda para sa atin. And that's why in 1 Corinthians chapter 13, no, on that in the same book, no, of the Bible, but in another chapter, which is the verse 30, chapter 13 tayo. Sabi diyan, mga kapatid, may Bible. Sabi po salita ng Diyos, I will read. Verse 13, chapter 1, sabi diyan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingangaw o pompiang na tumataginting. In verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, may sinabi dyan, Yes. no? 1 Corinthians chapter 13 po, kuya. Verse 2. Sabi dyan, no? Although I have the gift of prophecy and I understand all mysteries and all the knowledge, and though I have all faith, so kahit pa napakalaki Andyan na ng sa pananampalataya ng isang tao, Wala na that naman. faith can move Mount Everest, that faith Yes. can move mountains, so that
could remove mountains, no? Yung faith napakalaki, but it can remove mountains, yung faith ng tao. But have not love. Sabi po sa Bible, I am nothing. We are nothing po kahit napakalaki po ng ating Yes. knowledge. Walang. Yes. Even if we understand all the mysteries in the Bible. Yes. No? Walang effect. Walang effect. Verse 3 po dyan, mga kapatid, ang sabi po sa salita ng Diyos, and that includes me. Lahat po tayo. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but not have love, it profits me nothing. Ano po bang ibig sabihin nun? Ito pong, hindi ito literal, na susunugin mo ang iyong katawan. Alam mo po ba kung ano ito? Ito po yung binaburn out mo yung sarili mo for the ministry. Yung ginagawa mo ang lahat. Nagwalis, nag-Bible Yes. study, nag-preach, nag-praise sa may nag-praise sakit. and worship, nag-guitar, lahat, ginawa Wala mo. namang Naglabak ka love. ng mga kurtina sa church, and then, ano pa, no? Nag-midnight prayer, nag-fasting, ano pa, yung ginawa, lahat na. Nababurn out na yung katawan mo. You give everything your body can do, but that thing, yung paggawa mo ng mga bagay na yan has no love, then it profits nothing. Yung fasting, yung Yes. prayer, yung midnight prayer na iyon, no? Kahit pa sumasali ka, nagsasacrifice ka ng midnight prayer, no? But you do that thing without love, then it profits you nothing. Yung fasting, Walang walang matatanggap walang na blessing. profit. Yes. Yung prayer, walang profit. Yung pagpunta ng church, walang profit. Yung pagkanta, yung pag-preach, walang profit, no? And verse 4, sabi po dyan, mga kapatid, no? Verse 4. So, nababasa natin dyan hanggang verse 7, no? 4 to 7. Dahil ang pag-ibig ay matyaga, no? Patient. Love suffers long. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri, or nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Asan ako? Andito. Hindi magagalitin o mapagtanim sa Self-sake kapwa. is not easy to provoke. Hindi ito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang Rejoices in katotohanan. truth. Amen. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen. And may we all endure unto the end. Amen. Hallelujah. So, yung nag-i-endure till Jesus Christ come, those who Love Him. Kaya pala, So, very important. kaya pala that we may desire. Kaya pala may scripture sa Bible. pursue love. Kaya pala may scripture sa Bible na when the Son of Man came, may faith pa ba siya na makita? So, amen. kaya pala, na-understand ko ngayon, mas lalo na, kaya pala, nahulog yung faith ng mga tao. May mga faith na mahulog sa pagdating ni Jesus. It's because fake yung Not love nila. rooted, yes. Yes, hindi nakadikit yung faith nila sa love. At doon sa sinabi ko kanina, yung maaga pa na kahit pag-pray mo yung tao na para gumaling, kung hindi ka marunong mag-love, wala talaga yan. At So saka- kahit gaano ka ka-gifted, if you don't know how to love, zero. At saka, Pastor Joe, if you love me, sabi ng Bible, keep my commandment. Commandments. Abide in my word. Yan yung pinaka-proof ng love ng isang Christian. Kung talagang iniibig natin ang Diyos, we keep His commandments. Sinusunod natin ang Kanyang utos. So, if people will keep the command of God, because faith comes from hearing the word of God. So, pagdating ni Jesus Christ, makikita niya yung faith ng mga tao because they abide on the word. Yes. Tapos part sa commandment is Amen. love your neighbor as you love yourself. Ibigin natin ang ating kapwa. Hallelujah. Word to God. Ayan po, kasi nga, the problem is, ang pag-ibig na alam natin, mga kapatid, is yung pag-ibig na definition ng mundo. Yes. No? Yes. Nasanay tayo. Nasanay kasi tayo na yung pag-ibig Yung mindset na ba? sinusunod natin because we were once in the world, 'di ba? Nasasanay tayo na yung pag-ibig na nakasanayan natin ay yung pag-ibig na nakagisna natin when we are still in the world. Kaya nung nakilala natin ang Panginoon is hindi tayo pa masyadong na-immerse sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, paano natin maiintindihan ang tunay na pag-ibig ng Diyos kung hindi natin babasahin ang kanyang salita? Hindi po ba? So, kung gusto po nating maintindihan, malaman,
then basahin po natin ang salita ng Diyos. Because love endures all things. Kung gusto po nating magpatuloy hanggang sa huli, ang kailangan po natin ay ang pag-ibig sa Diyos. Yes. The reason, Pastor Mitch, while people, yung reason pala kung bakit ngayon may nakikita tayo, the next month, the next year, the next ilang taon ang dumaan, hindi mo na nakikita because yung love pala is hindi wasto. Saka lang nag-i-endure ang tao kapag iniibig niya ang Diyos, no? Yes. You endure the pain, you endure Yes. yung mga sakit, yung mga hindi mo na iindayin yung sacrifices kasi nga iniibig mo ang Diyos, hindi Yes. ba? Kaya po mga kapatid, no, ang pag-ibig sa Diyos yung pinakahigit na utos. That is the first and greatest commandment. Ang pag-ibig po natin sa Diyos. Hindi po namin sinasabi na napakalaki na po ng pag-ibig namin sa Diyos, but because until now, we are working on that. Yes. It's a process. Yes, at ito pong pag-ere natin, no? Ito pong pagpunta natin here tonight. Ito po yung mga kapatid is we are extending this love ng Diyos po sa bawat isa po sa inyo na nanonood ngayon. Kung feel mo kapatid na wala nang umiibig sa iyo, alam mo po ba, God loves you. Yes. Amen. Feeling mo alone ka, parang hindi ka sinasama, walang paki ang mga tao sa Abandoned na iyo. siya. Yung mga anak mo hindi ka na sinusunod, tingin mo sa kahit pa po mga kapag iwan ka ng lahat, ang Diyos iniibig ka niya. Amen. At hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Amen. Diyos. Hallelujah. For us to endure unto the end, kailangan po natin yung pag-ibig. No? Kailangan po nating ang pag-ibig will grow deeper and that love, mga kapatid, is yung kailangan ng bawat isa sa atin para po tayo ay mag-endure, magpatuloy hanggang sa huli, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Yung testimonies, mga kapatid, na natatanggap natin, yung blessings na natatanggap natin, yung healing na natatanggap natin, mga kapatid, nangyayari yun, matatanggap yun, in full yun, mga kapatid, dahil iniibig tayo ng Diyos. Yes. No? Iniibig niya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ngayong gabi is ang nais namin, no, ipahayag sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, is hindi ka nag-iisa. Iniibig ka ng Diyos, mga kapatid. Kung akala mo nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng karamdaman dahil hindi ka iniibig ng Diyos, no. No? Endures all In fact, mga kapatid, gusto ng Diyos ipakita niya sa iyo ang kanyang pag-ibig at pagagalingin ka niya, mga Yes. kapatid. Amen. Pagagalingin ka niya. Kung akala mo, ang laki ng problema mo, hindi ka iniibig ng Diyos, no. God works mysteriously and God always makes a way dahil iniibig ka ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga siguro, no, ang dami-daming mga milagro na nangyayari sa Bible. Yung si Hannah, no, Pastor Joe, yung si Hannah, humiling siya sa Diyos. Ang hiniling niya sa Diyos ay magkaroon siya ng isang anak. Magkaroon po siya ng anak. Yun yung kahilingan niya sa Diyos. At nanalangin po siya ng taimtim. At ano ang panalangin na sinabi do? Fervently. At yung panalangin iyon, Earnestly. buong puso, no? Fervently. Buong puso niyang ibinuhos ang kanyang ang kanyang sorrow, yung kanyang desire, buong puso niyang ibinuhos sa Diyos. Parang nagsumbong sa Diyos. Para siyang nagsumbong Parang sa Diyos. binuhos niya yung yung gusto niya sa Diyos. At pinagaling po siya ng Diyos, binigay ng Diyos Binigyan. yung anak na hiniling niya dahil iniibig siya ng Diyos. Amen. Ganon din po yung babae na dinudugo, no? Yung babae na dinudugo is ang nakita ng Diyos sa babae yung faith. Pero bakit pinagaling ng Panginoong Jesus yung babae? Bakit gumaling yung babae? Because God loves that person. Kahit pa yung babaeng ito, mga kapatid, is wala siyang sinabi na, Lord, I love you. Wala siyang sinabi nga, Lord, I go to church. Kahit hindi pa siya nakita ng Panginoong Jesus na pumunta ng church, nagpunta lang siya doon, di ba? Dahil gusto niya lang, kahit mahawakan niya ang dulo ng damit ng Panginoong Jesus, gagaling siya. Ang nakita ng Diyos sa kanya, yung faith. Pero, pinagaling siya ng Diyos dahil iniibig po siya ng Diyos. At yung faith ng babae, ang nakita ng Diyos, kaya pinagaling siya, mga kapatid.
healing is nothing without faith. Pero that faith should always be founded with love. Amen. No? Yung faith natin, mga kapatid, tinuturuan tayo lagi ni Pastor David na yung faith. Ang iba nga, mga kapatid, paulit-ulit naman yung katuruan ni Pastor David, puro faith, faith na lang. Kasi nga, may nagsabi si Pastor David, puro na lang faith, faith, faith. Sabi nga, ano bang ipapagrow niya sa atin? Yung faith, no? Pero yung faith na yun, dapat always founded with love. Laging foundation ng faith is yung love po, mga kapatid. Kaya nga siguro, sabi ni Pastor Joe, hindi siya pupunta sa ospital kung hindi niya na-feel kung hindi niya na-feel yung love towards that person who needs healing, yung love towards that person, mga kapatid, yung compassion. Kaya nga si Jesus, sumayo siya at pinagaling niya yung mga may sakit because of that compassion na nasa kanya, mga kapatid. Yes. To heal the sick, to deliver those people who were oppressed by the devil. Amen? Amen. And tonight, mga kapatid, kung ano man po yung mga iniinda nating karamdaman, if you are oppressed by the devil, mga kapatid, God's love is extended towards you, mga kapatid. I-extend ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kamay na kumikilos ng milagro, mga kapatid, matatanggap po natin. Hallelujah. Matatanggap po natin yan, mga kapatid. At yung pag-ibig natin should always be may proof. Isa po dun, mga kapatid, yung sinabi ni Pastor David, diba, is we love to go to church. No, nagpupunta po tayo ng church. Kasi yan sa mga utos ng Diyos, mga kapatid, nagpupunta po tayo ng church because we love the Lord. We should love the place where God is working. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Pastor Joe, you want to say something? Pastor Mitch? So, simple lang ito, no, na for example, yung sinabi ko na hindi ako pupunta sa ospital, hindi ibig sabihin may faith ako, kasi sabi ng Bible, love is the greatest. So, the same din sa, alam mo yung pakiramdam na yung tao walang makain, kung alam mo yung pakiramdam na wala kang makain, bubunot ka talaga ng pira, bili ka ng pagkain, kasi feel mo, paano, alam mo yung feel mo, gaano ka sakit sa sikmura kung wala kang makain. So, ganyan yung gusto kong yan yung ibig kong sabihin na dapat ma-feel mo yung burden, dapat ma-feel mo yung pain. Kaya the moment nag-pray ka, yung faith mo, ang nag-back up niyan is yung love. Kasi yung faith is hindi pwede mag-separate talaga yun. Kaya yung faith is ma-activate lang siya pag nandyan yung genuine love mo kay God. So, kasi sabi sa Bible na, how can you love God na hindi mo makikita? Tapos, hate mo yung tao na makikita. So kung yung tao is nakikita mo, din love, ayaw ni God na maging hypocrite tayo. Kung love natin siya, invisible God siya, so visible yung kapatid natin. So dapat, paano tayo, kung love natin si God, dapat hindi natin tinitignan yung tao na may nagawa sa atin, may pangit. Kasi sabi ng Bible na, overcome evil by good. By good. So, overcome bitterness, hatred, through love. So, the moment nag-pray ka, so sabi ko sa kasamaan ko na, I don't care may gift ako or wala. Basta, pag love ko si God, yung tao, may gift man ako or wala, pag i-pray ko yan, pabagalingin yan ni God. Kasi ramdam ko yung pain. Imagine, higa ka lang, masakit yun. And also, Pastor Joe, if you have the same kind of love which Jesus has, kung gagawa ka ng ministry, you will not seek for the Money. benefit of Yes. yourself, especially to the people who are kind of preaching, ministers, evangelists, teachers. They will not seek for their own benefits. Okay. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 24. Ang sabi diyan. 1 Corinthians chapter 10, 24. No one should seek his own benefit. Let no one seek his own benefit, but each one the other's well-being. So yung Imagine. pangangailangan ng ating kapwa, ng iba. So hindi dapat natin unahin ang ating sarili, kung hindi yung kapwa natin. Yung benefit, unahin. kapakanan. Kapakanan ng iba.
Na I understand, no, Pastor Mitch, Pastor Joe, na Yun yung totoong oh, umiibig sa Diyos. sabi ni Walang kapalit, walang Hinihingi hinihingi, kapalit. walang pasaring na salita, na ganyan-ganyan. yung sinabi kanina sa 1 Corinthians, no, yung sinabi diyan na even if you have all the faith, Yes. kahit meron kang napakalaking faith, pero wala ka namang pag-ibig, then it profits you nothing. Kaya pala, no, when Pastor David will pray for the sick, will pray for people to be delivered, no, is talagang may proof. Talagang nagwo-wonder ka, bakit nangyari 'yun? Parang maa-amaze ka, 'di ba? Kasi talagang ang mga tao na pinapipray niya is gumagaling. Nagkakaroon ng deliverance because may faith siya plus mahal na mahal pa niya ang Diyos. Yes. Talaga 'di ba? Lagi niya Amen. sinasabi kahit Yes. mawala ng lahat ng tao sa buhay niya, wag lang mawala ang Diyos sa kanya. Yes. Number one talaga. And the sacrifices na ginagawa niya for the kingdom of God because he loved God. Amen. Kaya pala yung faith nag-work lang because it was founded by love. Hindi siya nagpe-pray for the sick para sabihin, ay magaling siya or makapangyarihan siya, Yes. no? Nagpe-pray siya para dahil mahal niya ang Diyos. Yes. Ang gawain ng Diyos is binibigyan niya ng halaga. Yes. No? And also, it doesn't just work on healing only. It covers everything. Yes, Pastor Mitch, Kasi yung tama. iba, healing lang pero walang warning, walang spiritual discernment towards the people. So, yun, pag may love yung isang servant ng Panginoon, it caters everything. Yes, amen. O, full package, kumbaga. Ang faith natin mga kapatid, it works impossible things. Talagang walang imposible kung meron tayong pananampalataya. Amen. Amen. Walang imposible. Sa Diyos, walang imposible. Pero yung faith natin mga kapatid, walang kabuluhan. Kahit pa if we have all the faith in the world, Yes. kung hindi po ito founded in love. Lagi Kahit po natin ka inuulit-ulit. greater faith yan. Oo, kahit pa alam mo na from Genesis to Revelation, Yes. pero walang love. from Revelation kasi kahit alam mo na all the mysteries in the kingdom of God, you understand, may knowledge ka na sa lahat ng mga salita ng Diyos, pero wala ka namang pag-ibig, then it profits us nothing. Walang kabuluhan ang lahat mga kapatid. So kaya naman, panatilihin natin ang ating pag-ibig sa Diyos at palaguin pa natin ito. Hallelujah. Amen. At mangyayari lamang yan mga kapatid kung ibubuhos din natin ang ating panahon. You cannot say, I love you, and then you would not spend time with me. That's not true. No? Hindi totoo na umiibig ka tapos hindi ka nag-spend ng time. So we should spend more time with God kasi nga iniibig natin siya. No? Ang time natin mga kapatid is also one proof na iniibig natin ang Diyos. Nag-spend time tayo sa Kanya. Yes. In a Amen? sick place. Nandyan lang naman kasi ang Diyos mga kapatid. Hindi po malayo ang Diyos. Amen? Amen. Nariyan, God is near more than anyone in the world. Pinakamalapit ang Diyos sa lahat. Mas malapit ang Diyos kesa sa iyo, mas malapit siya kahit sa sino mang tao mga kapatid. Kasi sometimes people will abandon, 'di ba, may mga ina na nag-a-abandon ng mga anak, may mga asawa na nag-a-abandon ng kanilang kapwa-asawa, no? May mga anak na nag-a-abandon ng mga magulang, no? Kahit pa magkakapatid, no? Nag-a-abandon ng kanilang kapwa-kapatid. Pero yung Diyos, mga kapatid, kailanman hindi kanya iiwan. Andyan siya, pinakamalapit siya sa'yo, higit sa lahat ng tao. God is nearer, mga kapatid. Pero minsan nga, dahil ang dami nga nating iniisip sa buhay, kaya akala natin malayo ang Diyos. Nandun Wala ang ang Diyos sa Diyos. kalangitan. No, God is just here. Andito po siya, mga kapatid, kapag kailangan natin. Pero wag naman po tayo mga kapatid na saka lang tayo lumalapit sa Diyos pag meron tayong kailangan. Wag nating gawin na saka lang po tayo lumalapit sa Kanya kapag meron tayong kailangan. Not
to guilt trip anyone, not to condemn anyone, mga kapatid. Minsan, no, lumalapit lang ang tao sa Diyos kapag nagkakasakit, kailangan ng healing. Lumalapit lang ang Diyos. Pang-emergency, may emergency na kailangan. Lord, this is emergency. Saka lang lumalapit. Pag okay naman yung yung buhay, okay lang naman yung condition Yung sa buhay. pamumuhay. Minsan nalilimutan natin, isiniset aside po natin ang Diyos, mga kapatid. And ang nangyayari is saka lang lumalapit tayo sa Diyos kapag meron tayong pangangailangan. Kapag ganyan po tayo, mga kapatid, that love, mga kapatid, is not real. Hindi po ito tunay. Hallelujah. Sana po, mga kapatid, through the grace of God, basbasan po tayo ng Diyos ng kanyang tunay na pag-ibig. Itong puso Amen. nating bato, itong puso po nating matigas, ay mapalitan po ito ng pusong malambot. No? Amen. Na nagre-receive ng kanyang salita. Doon sa Bible po, mga kapatid, may, di ba, may parable na sinabi ang Diyos, that sinabi doon sa Mark, mga kapatid, that ang isang magsasaka nagtanim. Yung mga binhi, ang iba nahulog sa may daanan. Ang iba nahulog sa may Wayside. batukan. Ang iba nahulog doon sa mabuting lupa. Yung mabuting lupa doon, mga kapatid, ang ibig po sabihin doon ay ang puso ng tao. That seed was the word. And that Amen. land, yung nahulugan ng binhi, ay ang ating mga puso. Kung ating mga puso po, mga kapatid, ay matinik, kung ating pong puso ay mabato, no, hindi po talaga tutubo ang word dyan. Kailangan ang puso po natin, mga kapatid, malambot upang yung salita ng Diyos ay ma-receive natin. Open yung mga puso. At willing. Because if we don't receive the word, what commandment shall we going to follow? Kung hindi po nag-receive ang puso natin ng word of God, ang puso po, mga kapatid, na umiibig sa Diyos ay ang pusong nagre-receive ng word. Amen. Hindi nagre-resist ng word. Yes. Amen. Hindi nagsasabi na, ay, alam ko na yan. No? Alam ko na yan. Marami na akong alam sa Bible. Ang puso na umiibig sa Diyos ay pusong nagre-receive ng word. Tsaka If you- yung humble If you don't spirit. want to receive the word, then it means na wala kang interest. It means na peke. Sabi nga, if you don't love the word of God, then your love is fake. Paano mo iibigin ng Diyos? Siya mismo yung salita. 'Di ba? Jesus is the word. And that word, mga kapatid, na tinatanggap natin is God Himself. Yan yung sabi Amen. sa John chapter 1, 'di ba? And the He is word the was Word. God, and the word was with God. Yung sabi po, And the in the Word beginning became was the flesh. word, and the word was with God, and the word was God. Kung hindi natin tatanggapin ang salita, hindi rin natin tinatanggap ang Diyos. That word, mga kapatid, na tinatanggap po natin, alam niyo po ba, yan po ang Diyos mismo. Amen. At ang word po na tinatanggap po natin, mga kapatid, that is what we need sa buhay po natin. Ang salita po ng Diyos, ang kailangan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos, ang kailangan natin upang tayo po, mga kapatid, ay gumaling, tayo po ay ma-bless, tayo po ay ma-deliver, tayo po, mga kapatid, ay makatanggap ng kahit na ano, dinidesire po natin, yun pong salita ng Diyos. Pero if the condition of our heart is not right, then hindi po Yes. natin yun matatanggap, yung benefit na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. No? Tingnan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Let's look at the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. No? Sa John chapter 15. John chapter 15. Yes po, mga kapatid. Hallelujah. Ito po. John chapter 15. Dito tayo sa verse 9. Sa John chapter 15, verse 9. John 15. Sabi po dyan, mga kapatid, as the Father loved me, sabi po ni Jesus, I also have loved you. Sabi dyan, abide in my love. Manatili po Remain. tayo sa pag-ibig ng Diyos.
kung iniibig, no, ng Ama si Jesus, ang Panginoong Jesus, sabi ni Jesus, I also have loved you. Sabi ni Jesus, abide in my love. Manatili po Manatili, tayo sa remain. kanyang pag-ibig. In verse 10, ang sabi po dyan mga kapatid, if you keep my commandments, you will abide in my love. Parang inulit po natin yan mga kapatid, yung pag-keep natin ng commandments ng Lord, yan po yung proof na iniibig natin siya. You will abide in my love just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Si Jesus kailanman hindi siya tumalikod or tumaliwas sa utos ng Ama at nanatili siya sa pag-ibig, no? Sa pag-ibig ng Ama. Kaya tayo mga kapatid, if we keep the commandments, nagpapakita ito ng pag-ibig natin sa Kanya. In verse 11, sabi po dyan, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy might be full. Verse 12. In verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. No? Ibigin natin ang ating kapwa. Huwag po tayong magsiraan. Huwag po tayong sa Bisaya pa, ayaw, dili na to libako ng atong isig katawo. Dili na to, sa tawag ani, butang-butangan. No? Huwag po nating libakin, huwag po nating siraan ang ating kapwa. Mag-ibigan tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung mahilig kang mang-bash sa social media, natigilin na po natin yan. Kung mahilig po tayong pumuna ng mali ng ating kapwa, tigilan na po natin ito mga kapatid. If we are Christians, baguhin na po natin ang ugaling ito. Actually, itong mga tao na mahilig mag-gossip, mga tao na may ganitong ugali, no, is ito yung mga tao na nagtatanim ng hindi pagkakaunawaan at siyang dahilan ng pag-aaway. And verse 13, ang sabi po dyan mga kapatid, sa verse 13 sa John chapter 15, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. No? For his friends. No harm. Verse 14, pagpatuloy natin. You are my friends if you do whatever I command you. Verse 15, sabi dyan mga kapatid, No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you. Amen. No? So verse 16 tayo mga kapatid. Hallelujah. You did not choose me, but I chose you. So hindi tayo mga kapatid ang pumili sa Kanya, but ang Diyos ang pumili sa atin and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give to you. He may give you. Kahit na ano pong hilingin natin sa Ama, ibibigay niya sa atin. Minsan, hanggang dito lang po tayo na whatever you ask in my name, whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Nalilimutan natin na meron pala itong kalakip, that you should go and bear fruit. Kapag tayo ay humahayo at tayo po yung namumunga, no? Sabi po dyan, then whatever we ask, saka pa lang tayo hihingi, at yung hihingi natin, ibibigay po ng Ama sa atin. Amen. Pero may condition. Every command may condition. Yung condition dyan is to go and bear fruit. Kapag tayo ay nag-go and bear fruit, then whatever you ask in the Father, sa pangalan ni Jesus, He will give it to us. Amen. Amen. That's why tonight mga kapatid, whatever you ask in the Father, sa pangalan ni Jesus, God will give it to you. In Amen. Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Met kung ipagpapatuloy natin. No? Verse 17 hanggang dyan. Sabi po dyan mga kapatid, verse 17. These things I command you, that you love one another. So mag-ibigan That's po the tayo second. mga kapatid. Hallelujah. Kung The meron second ka pang commandment. kung meron ka pang meron ka pang kaaway hanggang ngayon, we encourage you to forgive that person mga kapatid. No?
that we love one another. Kasi utos po yan ng Diyos sa atin. I-let go na po natin yung bitterness, i-let go na po natin yung wrath, i-let go na po natin yung kahit na anong unforgiveness, at mag-ibigan po tayo sa ating kapwa. No? Mahirap mag-pray pag hindi mo iniibig yung kapwa, no? Mahirap mag-declare ng blessing. Mahirap mag-declare ng healing kapag hindi mo iniibig ang iyong kapwa, mga kapatid. Mahirap gumawa ng mga bagay kung hindi mo iniibig yung tao na ginagawan mo ng bagay na iyan, no? Tsaka sabi din ng Bible, Pastor Arv, sa 1 John chapter 4, verse 8, he who does not love does not know God. So, yung hindi magmahal sa kaniyang mga kapwa, mga neighbor, hindi pa nila kilala ang Diyos. Because God is love. Amen. Mm-mm. Ang Amen. Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Amen. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay nag-i-extend, no? Mm-mm. Lumalalim. At kapag Amen. the more you go deeper, intimately in love with the Lord, the more your life becomes colorful and meaningful, no? The more marireceive natin kung ano mang hinihingi natin sa Panginoon. The more intimate you are with the Lord, the more in love you are with the Lord, the more your life becomes meaningful. The more fruitful. Yes, a the more person fruitful. does, because hahanapan tayo ng Panginoon, not more but much fruit. Amen. Amen. More fruit ni ano no, ang malalim yun, Pastor Mitch, hindi more but much. Much. Ang Nabasa yun sa i-require. Bible. No? Much fruit yung hahanapin sa Panginoon sa atin. So, Kaya we pala- grow deeper, we bear much fruit. That's why the person who is grounded and rooted in love with the Lord, namumunga ito lagi. Amen. No, namumunga lagi, laging may fruit na naibubunga. At yung bunga is not for self-consumption. Yung bungang yun, hindi para sa sarili, kundi para ito sa gawain, para ito sa ating kapwa, mga kapatid. And Yes. we declare, mga kapatid, whatever you wanted to ask, whatever you are asking from God now, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, ibibigay ito ng Diyos sa iyo ngayong gabing ito. Hallelujah. If you need healing, God will grant it tonight, mga kapatid. If you need favor, if you need breakthrough, mga kapatid, God will grant it to you, mga kapatid. Hallelujah. But let us not forget, if God is love, God is also a God of judgment. God, may wrath din yung Panginoon. Napupuot din ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, umiibig siya, pero meron din po siyang judgment. Pero ito'y sa mga taong hindi pinipili na hindi siya iibigin. Yes. Kailanman hindi i-abandon, kailanman hindi, ang wrath ng Diyos, hindi mararanasan ng mga taong umiibig sa Kanya. But if that person chose, no, na hindi ibigin ang Diyos, then ang wrath ng Panginoon, yung puot ng Panginoon, yun yung portion ng mga tao. Kaya, parang wag lang tayong mag-close sa ating mind or sa ating isipan na ang Diyos pag-ibig. Puro na lang pag-ibig. Also, okay lang na gawin ang kasalanan ito again and again. Tolerate. I-tolerate, no? Mag-compromise, no? Okay lang na mag-compromise kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yes, ang Diyos ay pag-ibig, pero Diyos din po siya ng judgment. Huhukman pa rin tayo ng Diyos sa ating mga gagawin. At kung ano man po yung mga ginagawa natin hanggang ngayon, meron po talagang, may talagang punishment, may consequence May yung mga bagay na consequence. iyan, mga kapatid. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Tonight, mga kapatid, gusto ng Diyos ipa-feel ang love sa iyo. Yes. Gusto ng Diyos na maramdaman mo ang pag-ibig, maranasan mo yung mga benefit na Kanyang inilalaan para sa iyo. Pero yung love ng Diyos, mga kapatid, mararanasan natin, matatanggap natin yan, mga kapatid,
if we take the step, we take the move, mga kapatid, na tanggapin ang kanyang ipinadala sa atin, ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid, Jesus Christ. tanggapin natin ang kanyang bugtong na anak upang maging kabahagi tayo ng kanyang pamilya. Saka natin, mga kapatid, maiintindihan, mararamdaman, at makakabenepisyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. That is the first step, mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus as our Lord and personal Savior. At ang pagtanggap natin kay Jesus, mga kapatid, hindi pwedeng hanggang salita lang. Hanggang bibig Hindi lang. pwedeng hanggang utak lang. Mm-mm. Kailangan meron po tayong pruweba at meron po Merong tayong gawa, gagawin. action. Ang first po nating gagawin, mga kapatid, ay ang atin pong pag-confess. Ang paglabas ng mga salita sa ating mga bibig, ng pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tonight, mga kapatid, ini-encourage po natin ang bawat isa po sa inyo, natanggapin po si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And I'll tell you, kapatid, hindi ka magsisisi na Amen. tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. First step lamang po yan, mga kapatid. Pero once tinanggap mo si Jesus ng buong puso, merong gagawin ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Tonight, Amen. ililid po tayo ni Pastor Michelle sa isang panalangin ng ating pong pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pastor Michelle. Hallelujah. Pikit po natin, mga kapatid, yung ating mga mata at buksan po natin yung ating mga puso. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan. na ako ay isang makasalanan. At ako ay nangangailangan At ako ay nangangailangan ng iyong ng kapatawaran iyong kapatawaran sa mga kasalanan sa mga kasalanan na aking nagawa. na aking nagawa. Hugasan ninyo, Panginoon, Hugasan niyo, Panginoon, ang aking buong puso ang aking buong puso sa mga kasalanan sa mga kasalanan na aking nagawa na aking nagawa sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. At ako ay naniniwala At ako ay naniniwala na ikaw ay namatay sa na krus ikaw ay namatay sa krus. at sa pangatlong araw At sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay muli ikaw ay nabuhay na muli upang ako upang ako ay bigyan, ay bigyan ng buhay na walang ng hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa kaligtasan. at sa araw na ito, Sa araw na ito, ikaw ay tinatanggap ay ko ikaw ay tinatanggap ko bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at personal na at manliligtas. personal na manliligtas. Sakupin ninyo, Panginoon, Sakupin ninyo, Panginoon, ang aking buong buhay ang aking buong buhay. at simula sa araw na At ito, simula sa araw na ito, gabayan ninyo ako gabayan ninyo ako sa lahat ng sa katotohanan lahat ng katotohanan sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na ng Espiritu. iyong banal na Espiritu. Ito po ang aking po ang dalangin aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mananalangin po tayo, mga kapatid. I will pray. Heavenly Father, we thank you. We give you glory, honor, and Yes, praise, Father Lord. God, for tonight and for the great salvation, Lord, that you have bestowed upon us and upon your Amen. children. Napakalawak at napakalalim po ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At maraming salamat dahil kahit hindi po kami karapat-dapat, ay ginawa niyo po kami karapat-dapat ng Amen. iyong pag-ibig Yes, at Lord. pagpapatawad. Panginoon, ang mga tao ngayong gabing ito na tumanggap ng kaligtasan ay itinataas ko po sa inyo na Lord, hindi na kailanman mananakaw ng kaaway ang kanilang buhay. Amen. I lift up to you, Lord God, the people have received salvation tonight, Amen. and the devil has no power again Amen. to manipulate We have no them rights. or to get their souls, oh God. Walang Amen. kapangyarihan ng devil Yes, na nakawin uli ang kanilang mga kaluluwa, Amen. Panginoon, in the Hallelujah. mighty name of Jesus. And Lord, dinadalangin ko, itinataas ko, Panginoon, ng bawat isa na tumanggap sa kaligtasan ngayong gabing ito, Panginoon, shall be free from any shackles and chains of the Amen. enemy. Yes, At Lord. Lord, I pray, I cover them, Lord, with your precious blood. And from now on, Lord God, ang mga bagay na inihanda niyo po sa kanilang buhay, Panginoon, ay matatanggap nila, Lord Amen. God, in the mighty name of Yes, Jesus. Lord. Salamat, Hallelujah. Panginoon. From now on, Lord God, ay mabubuksan ang kanilang mga mata sa Amen. katotohanan. Amen. At Lord, simula ngayon, Panginoon, they will find the purpose and meaning
ng kani-kanila pong mga buhay. Salamat, Amen. Panginoon. Itinataas ko po Hallelujah. sila sa inyo, Hallelujah. Panginoon. Lord, may your power overshadow them, Lord. Yes, Lord. And in your mighty hand, I commit them unto you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang kaligtasan para sa Amen. aming lahat. We give you glory, honor, and praise, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory Amen. to God. Ang bilis lang po ng oras, mga kapatid, no? Pero bago po tayo dumako, bago po tayo, mga kapatid, paalam sa ere, no, for tonight, bago po natin tapusin ang programa, mananalangin po tayo, mga kapatid, sa bawat isa na nangangailangan po ng paghipo ng Diyos tonight. At si Pastor Amen. Joe po, mga kapatid, ang mananalangin. Pastor Joe. So, let's pray. So, pikit ninyo yung mata ninyo, then position ninyo yung heart ninyo. Expect na may gagawin si God sa inyo. Amen. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for the life of your people, O Lord. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your unconditional love, Lord, sa bawat isa. The Bible declare, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. And I pray, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Bible declare, love is the greatest. And I pray, Lord, because this body, that body, Lord, is the temple of the Holy Ghost. The body of your Amen. people is the temple of the Holy Spirit. And I pray, Lord, because you love them, I command everything that is not of God in their system, Amen. from the crown of their head to the sole of the feet, in the system, O Lord, in every organs of their body na may sakit, I declare, because Jesus loves you, I declare, be healed right now by the power of the Holy Ghost. Amen. Because God loves you, Jesus loves you. In the name of Jesus Christ, I command you, be healed from that sickness in the name of Jesus Christ. Be healed from that Amen. sickness. Head issue, be healed. Amen. Back pain, be healed. Stomach issue, liver issue, heart issue, lungs issue. In the mighty name of Jesus, be healed right now by the power of the Holy Ghost. And I Amen. declare, your blood be cleansed, because Jesus loves you. Be cleansed by the blood of Jesus Christ. Amen. Be cleansed by the blood of Jesus Christ. And I pray, Lord, every powers of darkness, forces of darkness working against the life of your people, na yun ang naging dahilan, Lord God, naging miserable yung buhay nila, puno sa problema yung buhay nila, Lord, because you love them. I declare solution from that situation right now in the name of Jesus. I declare solution from that situation. Whatever situation you are in, Jesus loves you. I declare, Lord, let your mighty hand be upon them, O Lord. Heal them, O Lord. Those who need healing, be healed right now in Jesus' name. Those who need deliverance from that situation na matagal na nilang iniinda, in the mighty name of Jesus Christ, be delivered in the mighty name of Jesus. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, those who need touch, O Lord. The Bible declare, pinadala mo yung tong anak mo, Lord, na si Ginoong Hesus. At yung love mo, Lord, is gi-pour out mo sa bawat puso ng bawat isa sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu. Holy Spirit, I ask you, Holy Ghost, pour out, touch them in the mighty name of Jesus Christ. Iparamdam mo sa kanila yung love ni Heavenly Father. In the mighty name of Jesus Christ. Father, Lord, pour out your love, O Lord, sa bawat isa, sa bawat heart, Lord, in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, pour out the love of God sa bawat puso ng bawat isa in the mighty name of Jesus Christ. Pour out, O Lord, iparamdam mo sa kanila, Lord, na mahal mo sila in the mighty name of Jesus Christ. May God's hand be upon you. Receive that touch right now in the name of Jesus Christ. Amen. That touch that can change situation. I declare in the mighty name of Jesus, because Jesus loves you. The Father loves you. The Holy Spirit loves you. I declare a way out sa bawat pinagdaanan mo in the mighty name of Jesus. I declare way out in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yung matagal mo nang pinagpipray, I declare, because Jesus loves you. Let that answer locate you right now, wherever you are, by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. If you are standing in behalf of your family, I declare that person in your family be healed right now by the power of the Holy Ghost. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And I decree and I declare, Lord, help them, Lord, to love their neighbors. Help them, Lord, to love their neighbors, O Lord. Help them, Lord, to love your house. Help them, Lord, to love your words and to keep your words by the power of your Spirit in the mighty name of Jesus Christ.
And I pray, Lord, na yung word na na-receive nila tonight, O Lord, yung kagalingan na na-receive nila tonight, O Lord, yung freedom na na-receive ng bawat isa, at yung love, O Lord, na gi-pour out mo sa bawat puso ng bawat isa, Lord God, I declare it shall be permanent in the mighty name of Amen. Jesus Christ. It shall be permanent in the mighty name of Jesus Christ, Amen. because God's love you. I declare no weapon that is formed, fashion against you shall prosper. No sickness shall prosper in the name of Amen. Jesus Christ. No disease shall prosper in the name of Jesus Christ. Amen. No accident shall prosper by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. I say it again. No accident, no calamity shall prosper sa buhay niyo at sa family niyo, because Jesus loves you in the Amen. mighty name of Jesus Christ. Amen. And Lord, until the next program, Lord God, help us, Lord, to grow more in your words, and help us, Lord, to stand more and be rooted in your love, O Lord. Amen. Thank you for everything. I cover your people by the blood of Jesus Christ and the fire of the Holy Spirit, because you are not a man that you should lie. Let there be an evidence, O Lord, tonight Yes, sa bawat Lord. buhay by the Amen. power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for everything. We give you honor, glory, adoration, thanksgiving. Thank you, Lord, for your love sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Glory to Amen. God, mga kapatid. Salamat po, mga kapatid, for tonight. Again, for all of us, mga kapatid, I would say, there's no situation that God has no solution. Amen. Wala pong sitwasyon na wala pong solusyon ang Diyos. Every every situation, mga kapatid, God has a solution. Amen. Kung gusto niyo po, mga kapatid, ng solusyon, and nalibog, iba yung nalibog sa Tagalog eh. Nalito. Nalito. Naguluhan. Kung naguguluhan ka, where? Saan ako hahanap? Sino ang tutulong sa akin for this situation? Mga kapatid, we are here, mga kapatid. DPC Ministries is open. The house, the door of this church is open, mga kapatid, for you to visit us, mga kapatid. Or if you want to, no? Kung gusto mo, mga kapatid, na bisitahan ka namin sa inyong tahanan and pray for you in your house, we would love that to do. You can reach us, mga kapatid, no? Yung numero po na makikita niyo po sa screen, pwede po kayong mag-message dyan. Kung gusto niyo po, mga kapatid, na bumisita rito, or kung gusto niyo pong bisitahin namin kayo, maari po yan, mga kapatid. Pwede po yan, mga kapatid. And the door of this church, mga kapatid, would always be open for you, mga kapatid. Amen. And the God we are serving, mga kapatid, has always solution to any situations you are in. Amen? Amen. Napakarami na po mga sitwasyon na binago ng Diyos, mga kapatid. Yes, hallelujah. And your situation is not an exemption. Yes. No? Yung situation mo is not an exemption. So, kung ginawa ng Diyos yun sa kanila, then gagawin po din yun ng Diyos para sa iyo, kapatid. That's why Amen. we're inviting you to come and visit us here po sa ating address. Pastor Mitch, invite po natin. Yes, ang ating mga ina-invite po viewers. natin yung ating mga viewers, yung mga kapatid natin na mag-fellowship. Invite namin yung lahat ng mga tao na nangangailangan ng presence ng Panginoon. Bisitahin niyo po yung DPC Ministries or Shiloh House, at yung location po namin, address po namin is nasa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Ulitin po natin yung address ng DPC Ministries Incorporated or Shiloh House. Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas, Bugo Subdivision, Cagayan de Oro City. Yes po, mga kapatid. Again, the church, this family is open po for you, mga kapatid. See you here. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, mga kapatid. And kung meron din po kayong mga kapamilya, kapatid na nagiging biktima ng karamdaman, matagal na po silang may sakit, nagkasakit, dalhin niyo po sila dito, mga kapatid, dito sa DPC Ministries. Dalhin niyo po sila, yung mga kapitbahay niyo po na may sakit, mga kapitbahay niyo po, mga kapatid, have been victimized by the devil. Dalhin niyo po sila, mga kapatid, dito. And the God
of Shiloh, that the God that we are serving in DPC Ministries is Amen. alive and is Amen. working miracles, mga kapatid. Ang siya kikilos po, mga kapatid, to change the situation of that Amen. person you will bring with. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. If God changes our situation, Yes. i-change din po ng Diyos ang inyo pong mga sitwasyon. Amen. So, see you po, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa tonight. Maraming salamat po, Pastor Michelle Gutierrez, ang aking kasama, and Pastor Jovinil Giambangan, ang ating pong kasama tonight, together with our technical team, and with Pastor David, mga kapatid, na hindi ba natin kasama ngayon physically, pero pinagpipray, pinag-i-intercede niya po tayo Amen. for sure this very moment, mga kapatid. And for all the team, for all the family of DPC Ministries, mga kapatid, ako po si RBJ Alusili Lagwayan. It has been a great night, mga kapatid, spending with you. Amen. See you next week, mga kapatid. God bless everyone. And may God keep us safe in His arms. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.